Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Petron. Petron knows you deserve only the best. Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-good pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Gising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretsyo na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Nag-uulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambulista Jonathan De La Cruz at si Conrad Banan. Oh, karambola, karambola sa DWIZ 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, karambola, karambola sa DWIZ 882. Karambola. Magandang umaga, Karambola. Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Martes, July 22, 2025. Maulan. Ako po si Conrad Banal. Kasama natin si Vener at si Direk Jen. Nabaha po si Joel Laksamana. Hindi makalabas ng bahay. Si Parin John at maya-maya siguro na dyan na. Nababaha din siguro. Grabing baha to. Hindi naman ganun kalakas ng ulan. Bakit? Ito na tayo. May sakit na tayo ata. Lahat. Mapapanood ang karambola sa aming news website. www.dwiz882am.com. I-download DWIZ 882 app. Live tayo. Facebook, YouTube. Kung maaari, follow, subscribe, like, share, and comment. Samahan niyo po ako. Malamang 2 oras tayong magkakakwentuhan dito dahil mapapanood kami nationwide sa Digital Free TV, Aliw Channel 23 at DWIZ News TV. Meron po yan, Signal, Sulit TV, Satellite, TV Plus at GMA Affordabox. Meron ba tayong ayaw batiin? Kawawa naman yan. Napakasama ng panahon. Oho. Ang nagdeklara po ngayon na walang pasok ang mga government offices at saka lahat ng klase, mga specified ang regions, ay ang DILG mismo. Okay? Inunahan na tayo ni Secretary Remulla. Siya na mismo nagsabi, pumalpak sila kahapon. Hindi ibig sabihin DILG, kundi ang government mismo.
Siguro tinutukoy niya dyan yung mga LGU. Dahil kalakasan na po ng ulan, patanghali na, nung nagsabing walang pasok. Ang galing! Walang pasok, nasa eskwela na ang mga bata. Ayun. Kaya kahapon, grabe, nagtambakan ng mga estudyante sa baha. Nasa lumusong ng baha dahil mataas na yung tubig. Tsaka nagsabi na wala palang pasok. Ayan, yung mga LGU. Kaya kahapon, si Remulla mismo, John Vic, Secretary, DILG, para hindi tayo malito kasi yung kapatid niya, Department of Justice naman si Boying. Eto si John Vic, DILG, siya na mismo nagsabi, pasensya na po, pumalpak kami. In other words, inaamin niyang nagkamali ang gobyerno. Hindi naman niya sinabing, itong mga LGU, tatanga-tanga. Hindi niya naman sinabi yun. Ito si Winner. Basta sinabi niya. Tapos nagkaroon pa ng nagkaroon ng konting bakbakan. Kasi hindi kasama yung Laguna doon sa mga advisory na wala. Ang advisory po ng DILG, work and class suspension, government offices, National Capital Region, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Pangasinan, Tarlac, and Occidental Mindoro. Wala yung Laguna. Bakit ganun? Batangas, Cavite, Rizal, NCR. Yung Laguna, wala. Sabi nung governor ng Laguna, bakit ganun? Nakalimutan nata kami. So on its own, yung Laguna, nagdeklara rin po ng walang pasok at class suspension na medyo nagkaganyanan pa sa Facebook. Si Remulla at saka yung governor ng Laguna, maganda to magandang pag-usapan dahil hindi nga naman kalayo yung Laguna, katabi ng Batangas, katabi ng Cavite, katabi ng Rizal. Di ba? May portion yan Laguna. They share the same boundary as Rizal. Rizal kasama sa sa Cavite rin. Meron Laguna. Ang Batangas, meron ding sharing ng Laguna. Meron din sharing ng Laguna sa Metro Manila. Di ba? Yung Muntinlupa, yung San Pedro po, susunod na San Pedro, Laguna. Muntinlupa, Rizal. Pagkatapos, Metro Manila na yon, Muntinlupa. Tapos Laguna. Bakit wala yung Laguna? Sabi nitong hindi naman po dahil sa banas siya sa inyo, hindi naman ganoon. Nagkapalitan lang kasi ng medyo kantsawan. Kaya nagdeklara na ng sariling yan Laguna. So wala pong pasok. At Luzon ang tinatamaan dito. Alam mo ba sa Pampanga, mahigit 80 barangay daw ang lubog. Nagtataka ako dyan ito daw po ay dala ng habagat. Wala naman talagang bagyo dito sa atin. At ito yung meron low pressure area. Pero nasa labas pa ng Pilipinas. Pero yan yung humahatak ng tubig ng habagat galing sa southwest. Yan ang paliwanag ng Pag-asa. Okay? At sinasabi po, yung ulan, nagtataka din ako dito yung habagat. Taon-taon naman yan, merong habagat sa atin Di ba? Taon-taon yan. Taon-taon. Kung maalala nyo, bilang pamantayan, kung gaano kalakas itong ulan na to, ang nakita ko pong report kasi 30 millimeters. 30 millimeters. Okay? Ang ibig sabihin wala pang 2 inches, 1 point something inches.
Alam niyo po ba yung Undoy? Kung naaalala niyo yung Undoy, noong September ng 2010, ba yan? O, September ng 2009, ata. Kung di ako nagkakamali. Yung Undoy na yan. 300 millimeters po yun. Ito wala pang 30. Yung Undoy na yun, isa pa doon sa Undoy na yun, karakteristik ng Undoy na yun, ayon sa pag-aaral, yung 300 millimeters na yun, ibinuhos po yun sa maliit na parang wala pang 6 na oras. So, intense rain na 6 na oras na 300 millimeters. Ito po ngayon, walang bagyo. Yung kay Undoy, bagyo, no? Ito, walang bagyo. Wala pang 30 millimeters yung ulan. At over a period of 24 hours po yung 30 millimeters. Kaya nagtataka ako sa sobrang baha. Nakakapagtaka. Ang pamantayan kasi dyan yung Marikina River eh. Oras na nag-overflow ang Marikina River, sigurado tayo malakas yung ulan. Nag-overflow ba ang Marikina River ngayon? Hindi po. Hanggang level 3 warning lang. So malayo pa sa overflow. So ang tanong siyempre dyan, kung mga observant, ang media, bakit ang baha, ganito pag nakita mo yung mga video ng baha abroad, dyan sa Dhaka, bumaha, di ba? Texas, kamakailan lang. Nakita nyo po, umaagos ang tubig nung baha. Di ba? Ibig sabihin, may pinanggagalingan yung tubig, umaagos. Kaya may baha, may agos. Yung mga video na nakita ko, dito sa baha na to, still water, hindi po umaagos, hindi gumagalaw. Kung very observant ka, titignan mo, bakit hindi umaagos? Ginagawa nga swimming pool ng mga bata di ba? Makikita mo kahit na mababa lang yung tubig, wala pa sa tuhod yung mga nakita kong video Ang masama doon, baha, and therefore, hirap umandar ang mga sasakyan at saka kailangan maglakad sa tubig ang mga tao. Pero still water ang karamihan na nakita kong video. Why? Ibig sabihin, hindi umaagos ang tubig, kaya matagal humupa ang baha. Matagal pong bumaba yung tubig. Parang ganun ang conclusion na nakikita natin. Bakit? Maraming dahilan yan. Kung bakit ganyan, di ba? Matagal na po nilang sinasabi yung mga waterways kasi ay silted na. Okay, isang paraan yan. Ano ba dapat natin gawin? Kailangan asikasuhin na natin yung lahat ng waterways. Kanal, imbornal, estero, rivers. Ang San Miguel lang kasi naguhukay Hinukay yung Pasig, hinukay yung Tulyahan, hinukay yung Parañaque. Isang paraan po yan. Paglinis ng mga waterways para mabilis ang baba ng tubig kasi may lalabasan, yung tubig sa kalye, may lalabasan, pupunta doon sa river, kapag hinukay mo yan, lalaki yung volume ng tubig na that the rivers can absorb. Pwede po kunin. Kaya mabilis, huhupa ang baha. Okay lang yung bumaha, pero dapat mabilis mawala. Talaga pong sa lakas dahil sa climate change, ang sinasabi ngayon ng DENR, talagang mas malaki po ang volume ng tubig ng ulan sa ngayon because of the climate change. So ang paraan dyan, tatanggapin natin yung adaptation. Yan ang battle cry ng climate change. Adaptation, kailangan nating bagayan ang climate change. Dahil wala na tayong magagawa. Hindi na natin kayang pigilin yung climate change. It's here. So dapat mag-adjust tayo, mag-adapt tayo. Paano tayo mag-adapt? Okay, tanggapin natin yung ulan. Pero dapat
meron tayo mga tinatawag na engineering intervention para mabilis humupa yung tubig. Yan yung ginagawa ngayon. Halimbawa ko lang yan, yung San Miguel, hinuhukay yung Pasig River, hinuhukay yung Parañaque River, nilalaliman po. Okay? Alam nyo ba yung gaano kababaw na lang yung mga river natin? Sa years and years, kung ano-ano pong mga tinapon dyan. May makikita kang kotse, refrigerator, gano'n. Lahat. Pati mga, siyempre, lumang damit, lumang sapatos, lahat na lang, ginawang junkyard. Ang ating mga river system. Kapag napuno yan, yung pinaglagyan mo ng mga basura na yon, dapat tubig yun nandun eh. Di sa pupunta yung tubig ng mga waterways, di doon po sa kalye, hindi nila kayang i-absorb eh. Yan ang problema, isa intervention yan. Napansin ko, si Mayor Isko, may mga, sa Manila kasi pockets lang. Hindi ka mukakit doon kila Parin Joel, Parañaque. Talagang parang buong Parañaque, barado ata ang drainage. Hindi ko alam kung saan tinatapon ng mga taga Parañaque yung kanilang mga basura. Baka mismo doon sa loob ng drainage. Hindi ko alam ha. Wala akong alam. Pero ba, malawakan lugar ng Parañaque, ng area ng Parañaque, baha eh. Sa Manila, may mga pockets. Kaya tinitignan nilang mabuti kung bakit yung kanto ng Taft and UN, baha. So ang gusto nila malaman, saan ba dapat dumadalo yung tubig niyan? Baka meron dyan mga drainage na barado. Ganyan din po kasi yung naging findings, example ko to, doon sa SLEX. Alam nyo dati, yung South Luzon Expressway, doon sa parte ng Alaska, kung alam nyo kung nagdadaan kayo dyan sa South Luzon, meron dyan ang Alaska Factory. Yung Alaska Factory. Yung Alaska Factory, dati yan, dito sa Pasig. Sa may C5, kanto na C5 at Ortigas. Iyang Alaska Milk Factory. Ngayon, sa sobrang mahal na ng property dito sa Metro Manila, lumipat sila doon sa Laguna, parte. Yan yung Alaska Factory po. Ngayon, nandun yun sa SLEX. Laging baha. Yung ibang parte ng SLEX, hindi mo mabaha. Ibig sabihin, ang diferensya wala sa drainage ng SLEX. Dahil yung ibang parte ng SLEX, maayos. Bukod tanging yung lugar na yon ang bumabaha. Why? So, aral tinignan. Yun, nakita nila. Meron pala construction, yung construction na yon ay binarahan yung sa kanal or sapa, whatever, waterway. Lumiit. Bukod sa lumiit, bumabaw. Ayun. Yun nangyari. Nung hinukay nila yun, nung inaayos nila yun, nawala na yung baha. So, maaring ganyan na nangyayari dito sa Metro Manila. Dahil kung talagang bahaya, makikita mo, mabilis malakas ang ulan, malakas ang ulan at saka mahaba. Yung ulan natin ngayon, merong mga minuto na malakas, tapos titigil. Tapos uulan uli ng malakas, tapos titigil. Dapat yung pag-ulan na yun, pag natigil na yun, dapat ang tubig ay umaagos. Umaagos ba? Hindi po eh. Nakita natin sa video, parang stale. So kailangan siguro pag-aralan ng ating mga engineers, ng ating pinakamamahal ni Biner na DPWH, kung bakit gano'n ang behavior ng baha. No? Panaka-naka lang naman yung heavy rain. Hindi po consistent. Unlike Undoy, yung sinabi ko sa inyo, yung 300 millimeters na yun, 6 na oras lang, wala pa. Ibinuhos lahat yun. Talagang babaha yun. Okay? So isang punto po yan na nadampot ko lamang yan kasi sa mga pag-uusap sa chat
nung grupo ko na tingin ko nakakaintindi sa urban planning. Ang sinasabi nila, nagtataka sila, bakit hindi umaagos ang tubig? Na-observe ko nga yan, pinanonood ko yung mga footage ng baha, parang stale yung water eh. Nandun lang eh, hindi umaagos. Ibig sabihin, pag ulan, doon natambak yung tubig at hindi na umalis. Dapat umalis yung tubig doon dahil po may drainage. Yung drainage na yun, kaya dapat uulan na malakas, o sige, magkakatubig, tapos mawawala din agad. Dapat ganun ang behavior noon. Kasi hindi naman tuloy-tuloy yung ulan eh, yung tubig. Bakit hindi nangyayari yan? Kailangan po pag-aralan. At may kinalaman siguro dyan, yung ating mga drainage. Isang bagay lamang yun. Okay? Ang mga yun ang dapat na taon-taon ginagawa natin. Yun yung adaptation natin sa climate change. Ano po yung adaptation na yan? Dapat taon-taon nililinis natin lahat yan. Hindi pwedeng linisin ngayon, sa susunod taon, tsaka na muna yan. Hindi ganun. Taon-taon. Kasi ganyan na ang hinihingi ng pagkakataon na tinatawag na climate change. Adaptation, taon-taon tayong tatrabaho niyan. Dati hindi natin ginagawa yan dahil kampante tayo, dahil kaya naman natin yung baha. Ngayon hindi eh. Maliit na konting ulan, baha na. Ganon. Dati, undoy lang yung pwedeng magpabaha sa atin. Ngayon, hindi na po ganyan. So, dapat taon-taon nililinis yan. Isa yan sa mga intervention na kailangan gawin. Number 2, yung pong basura, yan ang nakakalintik din sa atin eh. Yan ang mga kalokohan na. Pag bumaha dito, alam nyo naman, walang pasok. Ang nagsasalita na nga ngayon si Angara, yan daw pong suspension ng classes. Malaki ang epekto niyan sa ating education system. Akala lang natin, isang araw lang naman, hindi po. Ang sabi ng Department of Education, ang nalulugi raw po dyan, ang talo dyan, ay yung mga estudyante mismo. Yan daw po, lalo lumalala. Meron na nga tayo learning crisis. Yan dahil sa, siguro, piyesta opisyal, kursunada ni Mayor, mga ganon. Na walang pasok, mga ganyan. Etong climate change, malaking bagay ito. Ayon po sa United Nations Education and UNESCO ba? O UNICEF. Ang nawalang class days, may mga lugar dito sa atin, 35 days last year. 35 days na walang class. Nawalan po ng class. Meron 30 days, merong mahigit 35 yung huling-huling nakita ko, 35 days na wala. Ang laking bagay po noon. Yung isang araw nga mawala yung pasok ng mga kabataan, ang laking mawawala sa kanila. Sinasabi ni Angara, yan ang mawawala sa atin. Yan. Ngayon, kung di natin gagawin yung intervention, baka hindi lang 35 days yan. Kasi kapag wala po yung intervention, paglilinis, okay, huwag pagtapon ng basura. Kailangan kasi ang pagtapon ng basura, it's a big campaign. Hindi pwedeng wala ka na lang maririnig. Kundi pwede yung sinasabi na aangal ka na lang. Kasi yung dating administrasyon hindi binabayaran. Ito, nandito na. Palagay ko nabaha to eh. Hindi ako nababaha. Hindi ka nabaha. Nababaha ako ng mga statements. Maraming statements. Good morning, Jonathan De La Cruz. Good morning, parang matindi itong super statements. ang sinasabi ko kasi, kailangan po taon-taon lilinisin ang drainage, yung basura asikasuhin natin,
yan yung mga adaptation na kailangan na. Hindi na pwede yung dating gawi. Yung mga construction, ayusin yung mga... Yung mga construction, yung babantayan kung saan nila tinatapon. Pumping stations dapat in place, etc. Yan mga madadaling engineering intervention yan eh. Pumping station, magdadagdag. Ang pumping station, hindi po mahirap gawin. Mahirap pag masyadong minamanipulan nyo yung bidding. Ikaw naman talaga. Mahirap yun. Paano naman si congressman kapag hindi na... Alam mo, paano naman si mayor? Ang revelation ganito. Pagdating sa flood control program, ang may hawak sa Metro Manila, MMDA. Hindi Public Works. Ha? Yes. Sila ang mayroong control. Si Maartes? Si Maartes. Yan po yung mga madaling engineering intervention. Ngayon, hindi pa natin sinasabi yung long term. Kasi po, lalala pa to eh. Ano ba ang mga long term? Kamukha yung sinasabing catchment basins. Yan yung isa dyan, yung sa may UST, kasi palagi yan. Sa Parañaque, baka kailangan na rin ng catchment basin. At saka yung Marikina, siguradong kailangan ng catchment basin. At saka yung mga nagtatayo ng mga condominium at saka yung mga subdivision, mayroon din dati na mag-catchment basin din sila. Sa loob. Subdivision. Imbis na harangin ninyo. At saka yung catchment po na yun, rainwater catchment, makakatulong yun sa pagsugpo ng baha. At the same time, na-harvest mo yung rainwater. Hindi yan dumadaan kung hindi lang matatapon. Ibig sabihin, magagamit natin yan sa ibang paraan. Halimbawa, pag hindi na muulan, yan ang gagawin yung palinis ng kalsada. Para hindi naiipon yung lupa o alikabok or whatever. Kasi pagdating ng tag-ulan, naipon niya, pag-agos niyan, maramihan, mapupunta doon sa drainage. Patay ka na. Tapos, Number 2, pare, ito na sa akin. Dapat lakihan na natin yung mga drainage. Panahon na. Hindi po pwedeng yung kasya lang, yung isang daga. Dating culvert, wala yun. Wala yun. Alam nyo, sa mga drainage ngayon sa mga major cities like Manila, Gadambuhala yung mga yan. kasi ang truck. Ganun dapat. Baka, yan yung mga long term na yan. Yung mga adaptation. Pagkatapos yung mga dati na iniisip na mga channels, papunta sa labas, ayusin yung na mga natin long term, yung mga nakabara, yung mga easement ng waterways, na matagal ng issue, na hindi naman ginagawa, kailangan po atupagin na rin yan. Yan yung mga adaptation na kailangan natin gawin. Short term, long term, ayan. Hindi po pwedeng puro salita lang si Mayor. Hindi. Tsaka statements. Hindi pwede. Coordinate. At hindi pwedeng unahan lang kung sino mag-declare ng walang pasok. Wala yun. Hindi tayo makaka-adapt sa climate change. Okay? Ito ba talagang result na to ng climate change? Yun po ang sinasabi ng mga scientists. Ngayon, kung ayaw natin maniwala sa kanila, tiisin natin to. Pero at the same time, alam naman natin na year in and year out, ito mangyayari sa atin. Ganyan. Hindi lang ngayon yan. Hindi lang ngayon yan. So baka yung 35 days na namimiss o na mga estudyante. Baka maging 60 days na yan. Wala pa naman tayong and we are in a learning crisis. Number 2, yung po productivity ng ating mga workers. Pag ganyan, walang pasok na walang pasok. Sa bagay, sa government lang walang pasok. Yung mga government employees naman, walang ginagawa kaya okay lang yun. Kaya sabi naman, okay lang na wala na kayong pasok. Okay lang na walang pasok. Wala naman nangyayari. Makakaano pa kayo sa traffic 8:31 ng umaga, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz. Ako po si Conrad Banal, si Joel. Ay! Nakakulong. Hindi daw marunong lumangoy Kaya... Dito niya kaya. Naghahanap siya ng lifeboat. Yung bang yung rubber.
Ginagamit ngayon sa mas maraming mga evacuation. Meron po nagtatanong dito, ano daw ba ibig sabihin ng 15 millimeters of rain? Meron pong definition dyan, actually, ang ating pag-asa. Ang sabi po ng pag-asa, halimbawa, yung umanap ka ng isang square meter na lugar, no? Pag sinabing 30 millimeters of rain, ibig sabihin niyang 30 millimeters, parang wala pang 2 inches yan. Ang maiipon na tubig doon sa 1 meter na yun, in 1 hour. Parang ganon. Ibig sabihin po niya, mga 15 litro ng tubig, ganon. Yan. Yan po yung ibig sabihin. Ganon yung ulan na measure kahapon. At saka sa ngayon, ganun pa din. Ngayon nga, less eh. Less than 30 millimeters. Wala pang 2 inch. Wala pang 1 inch ngayon eh. Pero today. ano yan? Ang problema po, merong lalakas yung ulan, bubuhos ng gusto, tapos titigil naman. Ang problema nga, kagaya na sinabi ko, hindi umaagos yung tubig. Hindi dadaloy eh. Hindi dumadaloy. Bakit? Yun ang tinatanong. Yan. Baradong. Yun ang kailangan pag-aralan po nung mga magagaling na kumuha ng flood control funds. Yes. alam nyo, kagaya niya. Narito na, ang tamang, hindi pala. Meron ba? Meron ba tayong news break? Meron tayong report? Meron. Tuloy na ba to, direct? Si Jen Patrolya? Okay na. Nandyan po sa Marikina raw, level ng tubig sa Marikina River. Bumababa na. Kami, Jen, ano ba ang sitwasyon? Taga Marikina ako Jen. Oo. Ano ba ang sitwasyon dyan? Patuloy nang bumaba ang level o antas ng tubig sa Marikina River kahit hindi pa rin tumitigil ang pagulan dulot ng habagat at low pressure area. Batay sa huling update ng Marikina City Government, as of 7:42 a.m. bumaba na sa 16.8 meters ang level ng tubig sa naturang ilog. Sa ngayon nananatiling nakataas ito sa ikalawang alarma na nangangahulugan ng preemptive evacuation o maagang paglikas ng mga residenteng nakatira na malapit sa Marikina River. Batay naman sa huling datos ng lokal na pamahalaan, umabot na sa 23,380 individuals o katumbas ng 4,757 pamilya ang kasalukuyang nasa evacuation centers sa iba't ibang lugar sa lungsod. Ako si Patrol 38 Jen Patrolya nag-uulat sa himpilang may todong lakas DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Maraming salamat, Jen. Ayan, bumababa na rin tubig sa Marikina. Ba't yung tubig sa ibang lugar? Hindi naman bumababa. Meron mga iba. Ano yan? Talagang gusto nyo may baha, gagawin swimming pool? Ano ba talaga yung ibang area, parang Conrad, maliban dun sa drainage na hindi naaayos at lahat. Yung sinasabi ng ibang residente, yung mga gumagawa ng subdivision, binabarhan. Oo, nabarhan. Tsaka yung pong construction debris. Yes, yan hindi naayos yun. Kasi nag-construction boom tayo, marami dyan tinatapon sa waterways. Semento yun. Patay tayo. Patay tayo doon. Okay. May mga infrastructure damages na rin po dito. Merong mga pananim na nasira na rin. Okay? Ano ba kaya bakit ang dati ang EDSA, number 1 bumabaha yan eh. Bakit ngayon hindi? Hindi naman kasi ganun kalakas. May mga lugar lang, pockets. Na talagang pockets. Pero yung mga iba, talagang yung mga street level, dahil nga sa drainage, kagaya niyan, isipin mo, yung Aurora Boulevard, may mga areas na yan, hindi naman dati binabahan, nababaha na ngayon. Yung Paranaque, ang alam ko dyan, hindi bumabaha dahil mataas yung lugar na yan eh. Ano nangyari dyan, Mayor? Baka naman nakakalimutan mo lang. Okay yan. So may libreng sakay daw po sa LRT. Kung kailan walang pasok naman, Diyos ko na.
galing naman talaga nito. Vener, ang galing nyo. Kung kailan walang pasok, libreng sakay sa LRT 1 and 2 and 3. Saan pupunta yan? Maglalakwatsa. Walang pasok eh. Wag niyong engganyohin yung mga tao na maglikwatsa. Kahapon daw po talaga. Hindi, baka today hindi na libre. Starting noon kahapon. Dahil labasan eh. Dahil maraming stranded. Madaming pumasok. Madaming stranded. Today, wala nang pasok. Ano kaya? Libre pa din? Baka naman hindi. Baka hindi na. Baka hindi na. Kawawa naman yung LRT1. Hindi kikita si MVP. At saka Ayala. Dun sa kabila. Hindi kikita. Hindi po pwede. Pero may warning ang Department of Health. Nanonood kasi ako ng mga video, pare. Sa Facebook, maraming nagpo-post, YouTube, nagpo-post, yung mga baha. May mga nakikita ako, ginagawang swimming pool ng mga bata, yung baha. Kakaawa, ano? May mga, may mga salbabida pang... Doon sila nagsiswimming. Ay, nako. Aabutan kayo dyan ng mga kiti-kiti. Asan ba yung mga magulang niya, mga yaminer? Naliligo din? Patay tayo. Patay tayo dyan. Sabi po ng Department of Health, napakalaking risk Yung mga ang ganyan. mag-swimming sa baha. Hindi po malinis yan. Saring-saring sakit ang pwede nyo makuha dyan. Hindi lang yung leptospirosis, ha? Maraming pwedeng mangyari. Yung leptospirosis po yan, bacteria yan, na karaniwan nasa ihi ng daga. Ng daga. Okay. Kapag meron kang, yung anak ni Henry C. Jr., yan ang kinamatay. Doon nagkaroon ng problema. Meron siyang open wound at lumusong siya. At yan, nagkaroon siya ng ganyang bakterya. Okay? Nakamamatay po yan. Ano pa ba yung ibang pwede nyong makakuha dyan? Di ba cholera? Yung sasang bakterya. Kasi pag nag-swimming kayo, yung respiratory disease. Mapapasok kayo yan. So, wag na lang daw. Sabihan nyo. Mga magulang. Yun ang number 1 dyan, magulang. Number 2, mga LGU rin. Barangay, ibig sabihin ng LGU, ibig ko sabihin yung barangay. Kasi kayo nandito. Hindi yung, kayo nandyan yan sa neighborhood nyo di ba, ang dami yung tanod. Ang dami nga useless dyan magta-traffic daw. Nakatayo lang sa gilid. Pakaway-kaway lang gano'n. Traffic na ba yun? Binabayaran yun. May allowance yan, may allowance. Di gamitin nyo yung pigilin yung mga bata nagsiswimming sa baha. Hindi kaya pwede yun? Pwede naman siguro yun. Pwede naman siguro. Oo, okay. Ngayon, nagbibisita ba kayo sa mga palengke? Bakit? Mahal. Baka meron kayong mga mag-chaleko kayo ng konti. Baka meron nagsasamantala. Hindi, lagi niya ng sinisite. Okay. Ngayon, yung mga maraming warning, baka daw umapaw ang lamesa, ang wawa. Mga ganun pananakot Okay? Huwag po kayo mag-alala. May safety feature siya mga yan. At saka matagal na mga dams yan. Babaha na muna bago umapaw yung mga yan. Babaha na muna sa maraming Naalala nyo nung Undoy, hindi nga na paano yan. Ang mga nagpakawala ng tubig, yung mga dam sa Bulacan. Yan Lamesa, yan Balara. Hindi naman. Umapaw lang. Pero hindi mo kailangang... Pagpakawala? Hindi kaya. Hindi kailangan yun. Meron pong hindi karais-nais na balita. Today, tataas na naman by 1 peso 10 centavos per liter ang presyo ng diesel. Tignan lang ninyo yung mga gasolinahan. Baka nabaharin yung mga yan. Baka tubig yung mga... Nabaha. Maraming gasolinahan na nababaha. So, baka tubig yung nilalagay na dyan sa tangke nyo. Patay kayo.
yan daw po, kinakailangan, para daw po sumunod sa galaw ng presyo ng oil sa world market. Bumababa nga ang diesel eh. Ano ba? Dito sa atin, tumataas, hindi ba baligtad yun? Niloloko na tayo ng mga announcement na to. Para daw sumunod sa movement sa world market, kailangan itaas natin yung diesel. Hindi naman nila sinasabing bumababa ang diesel sa world market. Thank you, mga nanyo. Puro pahirap kayo, nanyo. Oo. At saka daw po, kailangan itaas, kasi para galing daw po yan sa rising consumption. Aba, yun na pala nagdidikta ng presyo ngayon. Mabigat. Kapag maraming bumibili ng diesel, kailangan itaas ang presyo. Kasi ang dami bumibili. Para wag nang bumili. Hindi ba dapat matuwa kayo? Dahil maraming bumibili. At yun ang inyong dahilan para magtaas, rising consumption. Nanyo! Sumusobro na kayo. Oo. Grabe naman. Maghanap kayo na ibang rason. Hindi Ang daming reason. Yung world market, ulitin ko ulit, yung oil market, yung presyo po ng oil, di hamak na mababa ngayon kesa noong simula ng taon. Pero ang presyo ng ating fuel, diesel, di hamak na mataas ngayon kesa noong simula ng taon. Mahirap yun? Ano yun nangyayari doon? Anong klaseng calculation? May mga dahilan sila eh. Ang peso, natatalo, yung mga ganyan. Tapos, tension in the Middle East. Yung mga gano'n ng mga dahilan. Bago yung rising consumption eh. Rising consumption. Ayan. Magaling talaga kayo. Ha? Magaling kayo. Yung pala nagdidikta ng presyo ng fuel dito sa atin. Sipin mo yun kung mas maraming bumibili. Pero ang peso po actually, compared to the start of the year, ang peso gained against the dollar. So napaka-lame. Wala lahat yun. Pilay na pilay yung kanilang reason kung bakit magtataas sila. At sunod-sunod na yan, ha? Sunod-sunod na pagtaas na yan. 3 weeks na pagtaas. Nanyo! At wala namang kakibo-kibo ang pinakamamahal ni Winer na Department of Energy. Okay? Bagko sila pa nga ang nagsasabi kung anong justification sa pagtaas ng fuel. Ang pinakamaganda niyan, kung nahihiratin na lang kayo dyan sa pagtataas ng pagtaas. Okay. Huwag na kayong gumawa ng mga rason kasi na ginagago yung tao eh. Huwag na kayo. Basta itaas nyo na lang. Taas nyo. Huwag na. Huwag na yung tension in the Middle East. Dami pa nyo sinasabi. Tension in the Middle East. Bakit kasi hindi paliwanag ng Department of Energy kung bakit yan ang ating hinahanap. Anong paliwanag nyo? Number 1 po ngayon, problem na yan. Kasi kung sasabihin mo yung pagkain, may mga nabubulok na pagkain, pero hindi ma-deliver. Kasi ang mahal ng delivery, ng logistics. At ang isang bagay dyan, yung mahal ng gaso. Tayo ba, talagang yan ba dapat ang presyo ng gasolina? Yan ang tanong eh. At the same time, hindi naman tinataasan yung pamasahe. Sino naiipit? Kawawa din yung mga driver eh. Kaya hindi ko masisi kung bakit nalululong sa online gambling eh. Bumabawi. Baka sakali eh. Dito tayo makabawi eh. Hindi naman tayo kumikita. Pero kailangan din nila lumabas. Kahit magkano lang yung kitain kesa sa wala. Pero grabe yung pagod doon, pare. Super. Yun lang isang ikot. Halimbawa, galing ka ng Pasig papuntang Quiapo. Matindi nun. Matindi ba yun? Tapos mauubos pa yung kinita mo sa mapupunta sa DG Plus. Ayan. Tapos kung ikaw government employee, yung pera mo sa GSIS, itataya pa sa DG Plus. Tapos matatalo. Wala na. Wala na mangyayari dyan. Hindi, kayo, tumatayo kayo sa DG Plus.
yung inyong mga boss tumataya sa energy. Mamaya po, may magandang balita dyan. Billion yung mga tinataya doon. May magandang balita dyan eh. Yung nilagay na 1.45 ba? 1.45 billion na inilagay ng GSIS dyan sa Alternergy. Sinita ng ombudsman yan suspendido. Ang dami suspendido. Si Sumo at saka mga top executives niya, suspendido. 6 na buwan. Meron pong naglabas ng parang depensa. Husay mamaya pag-uusapan natin. Matindi-tindi yung depensa nito. Parang kasi yung mga defender daig pa si Pacquiao sa... talo. Daig-daig? Wala Si Pacquiao, yung depensa niya nung isang araw, noong linggo. Hindi pwede. Maski na yung mga... Puro hangin at sinusuntok ng kalaban. Maski na mabibilis yung mga kamay. Ito, mabilis ang kamay nito, kaya lang halata yung nagdedepensa So mula daw po ngayon, nangangako ang LTO, within 72 hours na bumili kayo ng sasakyan, meron na raw kayong plaka. Hanep ha? Okay. Yan! Tingnan natin. Tingnan natin. Pero sa ibang bayan po, pagbili nyo ng kotse, may plaka na. Dito, hintay ka pa 72 hours. Bakit kaya? Kotse yan. Hindi natin alam kung totoo. Hindi pa nga. Yung motorsiklo, 18 Dati po kasi, maghihintay ka, payat yung buwan lang hihintayin mo. Karaniwan, taon. Ang hihintayin mo para makuha mo yung plaka. Kumbaga, sira na yung kotse, wala pa yung plaka. Nagkanda, kalakalawang na yung kotse mo, wala ka pang plaka. Ngayon po, ang pangako nitong LTO, within 72 hours. Sigurado yun yung plaka yan, hindi yung karton. Yun na nga. Plaka na rin yun. Ikaw talaga. Gumawa ka ng sarili mong plaka. Registered, no plates available. Yan ang nakikita natin dito. Usok-uso yan So, pag na-aksidente, nakuha mo ba yung plaka? Opo. Ano sabi? No plates available. Ayan. Paano natin mahuhuli yun? Ano yan? Coach yan. Yung motorsiklo, mas marami yun. Mas marami yun. Milyonan yun. 18 million. Million. Ang backlog. 18 million. Backlog. So, ang announcement po ng LTO, parang ayabang nung talaga. Ang dating outdated na raw yung waiting period for license plates. Yan. Ganda. It will no longer be tolerated. Yan. Under President Ferdinand Marcos Jr. Yan. Ganda. Halip sa sipsip. Hindi lang sipsip to, higop na to LTO, tigil nyo na yan. Ano ninyo yung bombastic Dati raw po, bibili ka ng kotse, hirap na hirap ka pang kumuha ng lisensya. Hindi ba? Ngayon daw po, hindi yan. Hindi na raw ganyan, sabi ng LTO. Bagong-bago na yan, hindi na kayo. Pag daw po oras na bumili kayo ng kotse, yung ganito yung proseso, yung dealer, ipadadala yung papeles sa LTO at makukuha agad yung plaka. Kaya, after 3 days, kukunin nyo yung kotse, nakakabit na yan. Sarap, Tingnan natin. Ganda. Kung mangyayari yan, di maganda. Kung mangyayari, parang duda ka. Hindi. Karton Yung mga iba nga, hindi na karton yung ginagamit yung no plates available. Yung mismong talagang plate, nilagyan na lang nila ng totoong plate, luma, nilagyan na lang nila ng ng karton. Hindi karton din. Pero bakal. Mas matagal Bakit ba problema natin yung transportation? Hanggang ngayon, disiplina sa kalye. We are just talking about land transportation, Wala pa yung... Hindi pa natin pinag-usapan yung rail, sea, air. Wala pa tayo dyan. Ito yung lang po, wheels. Land lang to, land transport. Wheels. So, ano ba solusyon natin dyan? Para sa akin po,
talaga, sa totoo lang, para matigil yung traffic, magkaroon ng reglamento, talaga iko-control ang private cars. Kasi yan na ang tanging paraan, ginawa sa ibang bayan, na namumroblema talaga sa traffic. Limitado po ang mga private cars sa kalsada. Kasi kung ang gagawin mo, ganito yung reasoning nila eh. Kung magtatayo ka na magtatayo ng infrastructure, ang gagawin naman ng tao, bibili ng kotse. Eh di puno din yung infrastructure. So sinabi po ng mga planners, there's no way to solve traffic by just building more and more infrastructure. There has to be more. We have to realize now, dahil po sa laki ng problema ang binibigay sa atin yung traffic na yan, pollution, yung waste of time, waste of money, yung pong gasolina ang kumakuha niya. By the billions na ang computation ng World Bank. We have to do something drastic. Hindi po pwedeng puro infrastructure lang, magtatayo tayo, train, hindi eh. Ang sabi nila, we have to limit the number of cars in the streets na hindi natin ginagawa. It's not even on the table for discussion. Bakit kaya? Kasi po napakalakas ng lobby ng mga car companies eh. Pero yung lobby na yun, sila lang yung nakikinabang doon. Hindi naman tayo. Hindi naman publiko. Pati nga yung ideya dati na magkaroon ng carpooling, mas maraming sasakyan, mas maraming tao na nasa mga hindi kotse. na pinurso. No? Wala na yun. Wala na yun. Tambakan mo na maraming bus yan, bawat kalsada. Yan. Merong bus na dumadaan dyan at with schedule, Baka yun yan. baka hindi na magkokotse yung mga tao. Bakit ayaw natin gawin yun? Napupunta tuloy sa flood control funds. Saka yung mga busway na. Eh kung ginawa mong the whole EDSA, tatlong busway, tatlong linya na naka-schedule. Para bus. Wag nang dalawa lang. Dalawa lang. Tapos yung iba, exclusive. Sige, exclusive lang busway. Ito papuntang ito papuntang ganito. Lahat. May station. Puro lahat may bus. Ayan. Meron liliko ng yung ganun-ganun, hindi lang po puro straight. Yung karamihan ng rota kasi ngayon ng modern cities, ang bus po hindi lang diretso. Hindi. May ikot nga eh. May mga ikot. service, they're servicing roads na sa tingin nila, do sa pag-aaral nila ng number of volume ng rota, marami mananakay dito sa rota na to. So bibigyan nila po ng rota yan. Paliko, hindi lang diretso. Ito. Yan. Bus number 1, ito yan. Oo, bus kasi number 2, ito. ayon sa survey nila, libo-libo dumadaan, halimbawa lang to EDSA, paliko ng Aurora Boulevard, papuntang Marikina. Yan. Isang rota yan. Isang ruta yan. Libo-libo yan. So maglalagay ka ngayon ng linya dyan, ng bus. May number yung bus na yun. Alam mo, ano ba paboritong number niya? Paborito ko number kasi 5. Yan. 5. Bus number 5, ito pupuntahan niya. Yeah, ito bus ruta number niya. 5. So, 1 to 200 number ng buses. Makikita mo doon kung anong rota. Yung ganong klaseng sistema. Yan. Bakit hindi natin pwedeng gawin? Sigurado wala na magkokotse. Kasi kahit saan ka magpunta, may masasakyan ka bus na aircon. Dito ka pumunta, si stasyon nito, dito ka kukuha ng bus number 5, 6, 7. Yan. Dito. Yan. Ikaw ba gusto mo mag-drive pa ng kotse? Hindi na. Matatraffic ka? Aircon dito eh. Magastos? Parking? Problema? Pag sinwerte ka pa, may road rage pa. Anak ko, binangga ka pa ng kamote rider, patay ka. Patay ka na. Yung mga ganyan. Napakadaming mag-drive ng kotse. Samantala ko sasakay ka lang ng bus. Yan. Para kang di driver nun. Kampanteng-kampanta ka nun. Gusto daw At pag dumating yung araw na yon, hindi na po ganun katagal mag-bus kasi wala ng traffic. Yun yung suggestion ng mga lumalabas ng mga urban planners. Kailangan baguhin na yung route system natin na hindi pwedeng diretso na lang ng EDSA. Halimbawa, o diretso ka mula Commonwealth,
papuntang Quiapo. Tapos na yun? Paano yung connecting road mo doon sa... Oo. Ang gusto daw ni Winner na linya Pompiang 88. 88. Papuntang ano yun? Santa Cruz? Oo. Papunta sa Santa Cruz yan, Winner. Pag 88, may libre bang Quezon Puti yun? Wala siguro. Wala. 9:01 ng umaga, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Balik tayo, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz. Ako po si Conrad Banal. Si paring Joel. Ay! Nagsisimi. Hindi pala. Hindi niya kaya. Nakulong sa bahay. Yan. Alam niyo po ba, ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO ay kawang gawa. Sa bawat ticket mo, sigurado may matutulungan kang kababayan sa kanilang pangangailangan medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Pare, walang nanalo kahapon. Kaya tumaya pa, wala pa nananalo, taya pa. Pwede pa. Monday draw kahapon po, yung 6:55 Wala. at saka yung 6:45 ay walang panalo. Yan. Pwede. Yung 6:55, 31,500,000 na ang premyo. Sa 6:55. Yung sa 6:45 ay almost 9 million. Yan. 8.91 million pesos. 6:45. Okay, wala Ganda. pa nananalo. Paring Conrad. Pare. Bakit? Bakit? Ako gusto kong bigyan ng talagang boost si Secretary Ping Aliling ng DSUD. Alam mo kung bakit? Nagbabago yung kanilang pagtingin sa housing. Maganda. Yan ang gusto ko. Meron silang programa ngayon for rental housing. Yan. Tagal na. Tagal na natin sinasabi yan. Oo. At saka may mga mamumuhunan dyan. Sa rental Kung bibigyan nyo lang po ng tamang programa, yung mga developer na yan, mas gusto nga nila yung kasi hindi nila ibebenta yung property. Iikot it. At saka may monthly sila. Alam mo, ang prinsipyo ng especially yung mga kababayan nating Philchay, yan. against laban sila nagbebenta ng property. Yes. Ugali po yan. Yung mga yan, nakuha na rin ng mga lolo ko kasi may mga lahing Chinese kami. Rental. Hindi po sila nagbebenta ng property. Ngayon, kung yung mga developer, puro pakawala, rental, benta ng benta, medyo maganda nga yung meron kang tinatago for rental. Nasa iyo pa rin yung property na yun, tataas ang valuation. At saka, ang sinasabi nga ng iba, kung ibenta mo na ibenta, saan ka kukuha ng lupa pagkatapos? Later on. Land banking. Alayos mo na. Alayo na. Pati agriculture pa, I-take over mo na yung mga dapat na hindi mo tinitake over. Bilyar lang. Bilyar. Kaya bilyar lang yun. Maganda. At saka si Secretary Aliling, ang inaayos nila ngayon, yung parang bliss. Hindi na yung mga 40 stories. Meron nag-text tuloy dito. Yung sinasabi natin transportation. Yan daw ang kagandahan na sa ibang bayan, ang may patakbo ng transportation ay ang city government. Mismo. Yan. Kasi hindi na nila kailangan maglagay, hindi naman pala maglagay. Kung kani-kanino. Para to establish a new route. In their own cities. In their own city, yes. Alam nila kung ano ang pangangailangan, ano ang volume ng passenger. Kapag nagbabago yan, madali sila mag-adjust kasi sila may-ari ng transportation. At saka alam nila yung kapal ng population kung saan dada. At saka connectivity. Yan yung Metro Manila Transit Corporation dati. Na sinira Sinisimulan na nila yan Sila ang gumagawa ng sarili nilang ruta. Yes. Kung saan may kailangan. Kung saan mataas ang mga... At saka nawala yung idea na yun Tsaka swelduhan ng driver. At saka mabilis. Hindi komisyon. At saka mabilis ang ikot nila. Pwede nilang ibig sabihin... Paano bang gagawin ngayon yan? What does it take? Batas? What? Yeah. Kahit wala sigurong batas, okay yan. The government can put it up. Yung mga local government are corporations. They are corporations. Pwede sila, They can do it pare,
usap tayo. Taga Marikina ako. Marcy. Sino ba yung mayor ngayon? Maan, yung Si Maan. Mrs. Dadaan tayong Quezon City. Joy. Mag-usap tayo. Usap tayo. Ito yung connectivity Ito natin. yung connectivity. Tapos dadaan yung bus ko. Dadaan ng Cubao. Yeah. Kakaliwa yan. Iikot na. Tapos pupunta ng halimbawa, kausapin mo yung Mandaluyong, kausapin mo yung Makati, tapos iikot na ng Makati. Labas na. Ibang ruta. O parehong ruta. Gano'n. Marami yun. Pwede mong... Magsama gawin- tayo. We will not rely on the private sector busway. Gusto nilang kung ano-anong gawin dyan. We will do it. Ito. Kasi ang Ito yung ruta problema natin. ko, ang problema ng mga tao, hindi naman lahat ng taong nakatira sa EDSA lang. Oo. Hindi, tsaka ko. Pero ang efficient ng bus sa EDSA lang. Pag gumamit ka ng bus sa EDSA, tapos lilipat ka na para yung pangalawa o pangatlo, pang-apat na sakay mo na yun, ay problema na. Yung connectivity. Meron ka bang nahita doon sa EDSA busway? Busway. ang nakinabang lang po dyan sa EDSA busway ay yung mga private cars. Dahil gumanda ng konti yung flow ng traffic sa EDSA. Pero yung mga commuters, Wala. sila po ba ay nakinabang ng gusto dyan? Wala nga connectivity eh. Oo. Wala nga connectivity. Gagamit ka ng EDSA, bus, katakot-takot, aakyat ka doon sa taas, lahat, para lang di ba? Ang hirap. Kumidala-dala ka, naghahanap buhay ka, grabing parusa sa'yo. Iyon ay kung makakapunta ka muna sa EDSA. Kung magagaling ka sa ano, paano mo yun? Ganun ba yun? Oo. Mabuti kung nakatira ka sa Hindi EDSA. ba pwedeng from your place, papuntang EDSA, magic lang? Magic EDSA ka na. Carpet. Tapos sasakay ka ng EDSA, maganda na yung busway. Oo. Napaka-efficient ng EDSA system. Oo. Ayan. Paano ako pupunta sa EDSA? Bahala ka. Pero lahat ba ng tao nakatira sa EDSA? Paka-stupid ng idea na yan eh. Kaya lang po ginawa yan para maibsan ng traffic sa EDSA para doon sa mga private cars. Yan. Tsaka kita mo, gagawin natin yan, baligtad na baligtad. Ang mga bus po nasa gilid ng kalsada, wala sa gitna. Baligtad yun. Bakit natin gagawin sa gitna? For the sake of the private cars. Para mawala yung traffic daw. Hindi, may traffic pa din eh. Dito kayo. Kasi istorbo daw yung mga bus doon sa gilid eh. Ayan. Meron tayong konting, si Jen na naman. Yung Pasig naman to, okay ba si Jen? Si Jen Patrolya po ay yung report dito sa Pasig City. Report ng sama ng panahon. Jen Patrolya, Patrol 38 Kamin. Umabot na sa mahigit 11,000 katao o katumbas ng mahigit 3,000 pamilya ang nasa evacuation center sa ilang barangay sa Pasig City dahil sa tubig baha dulot ng walang tigil na pag-ulan bunsod ng southwest monsoon o habagat. Kasunod na rin ito ng pag-apaw ng Wawa Dam at pagtaas ng tubig sa Marikina River. Ay sa lokal na pamahalaan ng Pasig City, kabilang sa mga binahaang Barangay de la Paz, Barangay Manggahan, Barangay Santa Lucia, Santolan, San Miguel at Maybunga. Sa ngayon, bukas na ang 26 na evacuation center sa lungsod para sa mga residenteng nangangailangan ng lumikas. Handa na rin ang initial relief goods ng LGU para sa mga Pasigenyo na apektado ng tubig baha. Ako, si Patrol 38, Jen Patrolya nag-uulat. Sa himpilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Balik tayo, Karambola. Aliw Channel 23 at DWIC. Meron lang akong tuwan-tuwa yung salitang tubig baha. Tuwan-tuwa ako dyan eh. Kasi hindi naman bumabaha ng duha eh. It's a figurative lang yun eh. Tubig baha. Pag bumaha, tubig. Hindi na. Hangin, hindi. So baha na lang. Hindi na tubig baha. Baha na lang. Di ba? Hindi, Hindi bumabaha. bumabaha ng hangin. Bumabaha ng soft drinks. Yan. Figurative lang yun. Bumabaha ng beer. Tubig ulan. Hindi naman umuulan ng payong eh. Meron bang umuulan ba ng kotse or what? Di ba ang ulan tubig? Tuwa ako dyan eh.
Tubig yelo, hindi. Tubig, yellow. Yelo. Understood na tubig yun. Yellow. Yung baha, understood na tubig yan. So, walang tubig baha. Wala pong ganyan na salita sa Pilipino. Alternergy Holdings Corporation on Monday. Pasensya na, umiral yung pagka-editor ko eh. Pasensya na, Jen. Sabihin nyo, wag nang gagamitin yung tubig baha. Baha na lang. Tapos na. Yelo. Ah, Buwabaha ng yelo. Tumatawa. Bumabaha ng taho. Yan. Oh. Ayos ba yun? Taho? Gusto niyong bahan ng taho? Oo. Ayos daw. Alternergy Holdings po, ito yung kumpanya ni dating Energy Secretary Vincent Perez, na kung saan naglagay ng pera ang GSIS, magkano? 1.45 billion pesos na sinita ng ombudsman, kaya nasuspinde ang mga opisyales ng GSIS, kasama po si President and GM Jose Arnulfo Veloso. Yan. At may mga kasama po mga top executives suspendido ng ombudsman para imbestigahan ito. Ngayon, etong Alternergy Holdings naglabas po ng press statement to the defense. Yes. Of GSIS. Yes. Compliant. They're daw compliant. Meron daw pong statement yung kanilang financial advisor. Na ang kanilang capital raising activities nitong Alternergy Holdings ay compliant with relevant laws and regulations. Ayan. Well and good. Kung ang Alternergy Holdings po, eto lang yung napansin ko, ay compliant sa lahat ng relevant laws and regulations, hindi yan na sinisita ng ombudsman. Tatanga-tanga kayo eh. Hindi naman yung Alternergy ang sinisita ng ombudsman. Press statement pa kayong ganyan. Ang sinisita po ng ombudsman yung process sa GSIS. Yung paglalabas ng pera. Na mali daw ng merong mga hindi sinunod na patakaran. Na pera ng mga pensyonado. Malinaw ba yan? So shut up. Magaling naman kasi yung kanilang financial advisor eh. Wala namang question yun eh. Kayo nga pinakamagaling sa buong mundo eh. Wala namang... The ombudsman has no issue. About your ability. Yeah. Yan. To hoodwink. Ang galing nyo. Issue po ng ombudsman yung proseso sa GSIS. Maliwanag ba yun? Kung hindi maliwanag sa inyo yan, wala po kayong karapatan na mangutang sa hindi naman pala. Kasi preferred shares, parang utang yan eh. Mistisong utang, mistisong investment. Ang preferred share po, kaiba yan sa common stocks. Common stocks. Kasi ang common stocks, pag naglagay ka ng pera sa kumpanya, yung kita ng kumpanya, hati-hati kayo. Yan po ang main feature ng common stocks. Yes. Itong binili ng GSIS, preferred shares, may konting... ang ano po niyan, may fixed income, parang interest eh. Pero hindi, fixed dividend ang tawag nila. Mistiso lang. Pero kung tutuusin mo, talagang parang interest. Pero fixed yung dividend na yun. Hindi ka mukha ng common stocks. Kung walang limit kung hanggang saan yung kinita ng kumpanya, hati ka doon. Ang preferred shares, hindi ganon. Hanggang doon ka lang. Hanggang doon ka lang sa pinagkasundoan yung dividend. Ayan, fixed dividend. Dividend pa tawag, pero actually interest yan. Para lang palamuti yun eh. Para sabihin na... sabi po ng financial advisor, sumunod daw po itong Alternergy sa lahat ng reglamento. Well and good. Alam mo ba itong ICCP? Actually,
magaling na magaling po kayo. Alam namin yun kasi panahon pa ng FBR, ganyan na kayo kagaling. ICCP? Pinakamagaling kayo sa lahat na Kung magagaling. may ibig sabihin nyo, yung sinasabi mo. Oo. Magaling talaga kayo. Medyo susunod lang ko lang po yung statement ni Jonathan. Yung ICCP, Investment. yan pa yung nakalagay sa kanilang brochure. Yes. Maski sa internet, i-check nyo, ICCP, no? Investment and Capital Corporation of the Philippines. Nakalista po sa kanilang bilang property nila, yung Expo. Ano ba ang tawag? World Trade Expo, diyan sa kanto ng EDSA. At Rojas. Hindi, sa Rojas at Bendia. Yan. Nakalista po yan sa kanila. Kumbaga sila nagpapatakbo niyan. Ibig sabihin yan, property yan ng gobyerno. At ang dapat na magpapatakbo niyan ang DTI, Department of Trade and Industry. Noong panahon ni President Ramos, ibinigay po yan sa isang organisasyon na tawag PhilExport. PhilExport. At ang rental niyan, yung sinasabi nga namin, 10 centavos per square meter per year. Sinita rin ni Digong yan eh. Sinita rin ni Digong pero wala rin nangyari. Pagkatapos po itong PhilExport, turn around at ibinigay sa ICCP para patakbuhin as World Trade Export. Hindi natin alam magkano ang rental ng ICCP sa PhilExport. Basta ang PhilExport binabayaran ng gobyerno 10 centavos per square meter per year. So matagal na po yan na sinisita ang DTI. Ano ba nangyayari dyan? Kasi DTI ang may board. Nandoon sila. Oo. Akala ko ba to promote exports? Kaya nyo ibinigay yan? Napopromote nyo ba exports? Well, so every time po may lalabas yung issue na yan, bigla na lang mamamatay. Ganun kagaling. Kung ano man ang dahilan, hindi ko alam. Bigla na lang mamamatay. Pero ako, sinulat ko yan at napag-alaman ko na may mga lumalakad. Kasi kinausap din ako eh. Pero siyempre po, sinulat ko pa rin ang sinulat. Ayan. Pero ganun ho kagaling ito. Hindi lang po ito financial advisor. Magaling din lumakad. Magaling to. Super. Ito yung sinasabi natin na total eclipse of the heart. Yan daw ang financial advisor nitong Alternergy. Alternergy. Yan. Ha? Kung kaya mo magano from 10 centavos per square meter per year. Aha. Kaya mong So, ang lumalabas po rito, lumulusot ang Alternergy doon sa kaso ng GSIS. Yes. Yun yung purpose ng kanilang press statement. So, ang ginamit pa nila yung kanilang financial advisor. At sumunod daw lahat ang Alternergy. Okay? Well and good. Nakasumunod kayo sa lahat. Ang kaso ng Ombudsman ay sa GSIS. Hindi yan tungkol. Pero ito yung tanong ko. Kung talaga magaling ka, Alternergy, pumunta ka sa mga private institutions. Kasi magaling ka eh. Siguradong babakapang ka pa niyan. Di ba? Baka dagdagan pa yung... Ay, nako. Baka sumosyo pa sa'yo. Pero bakit sa GSIS ka? Alam mo naman gobyerno yan. Stricto mga kwan dyan. Dapat. Ang mga reglamento dyan. Ang hirap lumusot dyan. Masisit at masisita. Bakit dyan ka pa nagsumiksik? At saka bihirang-bihira po na private corporation anong lumalapit sa GSIS? Except Macquarie. Yung Macquarie kasi, sinosyo yung GSIS, panahon ni Pinoy, para bilhin yung coastal fuel depot dyan sa Subic. Yan po Subic na yan, yung coastal depot na yan. Yan yung dating fuel depot ng mga kano. Pinakamalaking... Na naval sila dyan. Noong inabandon nila yan, may isang matalino
panahon ni GMA, nakakuha sila ng tax incentives. Tax-free to operate it. Bilang kasama po yan sa SBMA. Yes. Ayan. Yung matalinong yan, ginawa, panahon ni Pinoy, binenta sa GSIS. Yan. Kasosyo ng GSIS, yung sinasabing Macquarie. Macquarie. Pero sosyong ano po yun, laway. Kasi ang ginawa ng GSIS noon, sila lahat ang gumastos, sila nagputak sila ng pera. nang nangutang, sila nagbayad out of their own or out of the pocket of the members. Binayaran nila yung matalinong yun. Pagkatapos sila nangutang para full payment. Yan. Yan. So lahat, GSIS ang taya. Pero pagdating sa kita, siyempre meron kasama yung financial advisor na Macquarie. Hindi ko alam kung yung Macquarie na yan ay kumuha rin ng financial advisor at ICCP. Hindi po, hindi. Hindi. Wala akong sinasabi na si ICCP rin. Sila ay nagkape. Hindi. Wala. Maari sila nagkape. Maari. So, ng konti. Yung mga ganyang controversy, sumasabog sa GSIS. And therefore, ang mga private companies po, kapag pumasok kasi sa GSIS, ang tingin, may nangyayari. Etong Alternergy, sa dami-dami ng pwedeng lapitan na investment houses, GSIS ang napili. Pero, sabi ng ICC, it followed all relevant laws and regulations. Panahon, ito, okay, galing mo. alam mo na parin ko, napapansin ko ngayon, parang panahon ngayon ng pagpupunta sa mga pension funds ng government. Panahon. SSS. Ano yung uso-uso? DSI. Parang Parang biglang bumulaga. Nag-open up. The sky open up. Oy! Revelation. Ito na. Yan. Pwede na tayong pumunta dito sa mga pension Age funds. of Enlightenment. Yan. Merong ganyan. Merong ganon. Dito tayo sa pension fund. Pension funds. Dahil we follow relevant laws and regulations. So, Para rin yan yung ang kaso mo, pag yung mga government funds, yung iyong inatake, pinuputak din. ay nako, katakot-takot na ano po yan. Para rin yan yung binigay na ano. Yun, mas matindi pa yun. Isang matindi rin yun. Yung SSS, 500 million bumili ng shares Nako po. sa Antonio. Okay, kumbaga tumatakas tong Alternergy doon sa issue ng GSIS. Pero mahirap pong takasan yan, Alternergy. Oo. Kapag guilty ang GSIS, dahil kayo ay nag-deal sa kanila, sa mata ng publiko, may tama na rin kayo doon. Kaya nag-press statement sila. Meron pa Ang naman. matindi rito, yung financial advisor nyo, hindi rin po gano'ng kaganda ang image. Ang matindi dito, yung financial advisor nyo, alam ng ganyan siya mag-ikot. Aray. Matindi siya mag-ikot. So patong-patong na ang ano nyo. Oh, yan pa Patong-patong. ginamit nyo. Sabi ko, Patong-patong. Paano yan? At yung GSIS, marami pang ibang kaso. yes. Ito lang po yung inuna ng ombudsman. Kasi nandiyan pa yung binili rin, bumagsak din ang presyo nung JG Summit instruments. Ganon din yan. Diyan yung pinag-awayan ni Sumo at saka ni dating ombudsman Merceditas Gutierrez. Kasi si Merceditas Gutierrez nasa board ng GSIS. At ang sinasabi niya, ako kasi yung executive o management ng GSIS, kahit na ayon sa reglamento, yung 1.45 billion na investment mo sa Alternergy, Dadaling ko pa rin sa board. Yes. Kasi ang requirement po, 1.5 billion pataas, dapat may board approval. So, hindi mo maiwasan na magsuspecha. Kaya ginawa nyo 1.45 billion yan para hindi dumaan ang board. Prudence dictates kung kayo po ay ang namamahala kayo ng pera ng milyon-milyong
empleyado Na hindi naman ng yung gobyerno talaga pera. na hindi nyo pera yan. Pension fund nga kayo eh. Ang may-ari niya, Mga pera na miyembro. yan, yung mga empleyado ng gobyerno. Retirees, soldiers, Yeah, mga ganon. everybody. Yan. Prudence dictates, humingi ka ng board approval kahit ba 1.4 ko kapiraso na lang nado ka na sa limit eh. Oh. So lumalabas, kaya mo ginawa yun para makaiwas doon sa board approval. Lumulusot ka. Yun. Yun ang sita ni Merceditas Gutierrez. Tama nga naman. Prudence, humingi ka ng board approval. Ano ba naman yun? Kahit 1.4 lang yung ilalagay mo. Kahit nga 1 billion eh. Pero kasi malaking pera din yung 1 malaking billion. pera yun. Hindi Eh, mo naman paano pa yung iba? Yung inilagay sa DG Plus. Yan. Yung inilagay dito sa JG Summit. Mga ganyan. Yung inilagay sa... Baka yun may board approval. Yung Global Infrastructure Partners. Yun, baka yun meron siguro. Sana. Hindi natin alam eh. Hindi natin alam yan. Oh. Baka compliant yan sa mga local. Pero kung ako on board, ba't mo naman ilalagay sa foreign company? Disapprove. Ba't hindi dito? Oo, di ba? Kung ako naman yung board noon, disapprove din yan. Di ba? Ang dami nangangailangan rito na investment. Doon mo pa Tapos dadalhin sa a board. 9:30 ng umaga, Karambola, Channel 23 at DWIZ 882. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Magandang umaga Pilipinas, narito na ang mga tamang balita sa oras na ito. Responsibilidad na patuloy na pamunuan ng Senado handang tanggapin ni SP Escudero. Ang detalye mula kay Patrol 19 Celi Ortega Bueno. Hindi dapat talikuran ng sinumang senador na may sapat na suporta para maging Senate President ang responsibilidad na pamunuan ang Senado. Tugon ito ni Senate President Chis Escudero nang tanungin kung handa na ba siya na manatiling Senate President sa 20th Congress sa harap ng mga impormasyon na suportado na siya ng supermajority. Git ni Escudero, sinumang senador na binigyang kumpiyansa ng mayorya ng senador ay hindi dapat talikuran ng responsibilidad na pamunuan ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Sa pagbubukas pa niya ng Senado, magkakaalaman at doon bibilangin ang boto ng mga sumusuporta sa susunod na Senate President. Umiwas si Escudero na kumpirmahin ang sinasabing resolution na pirmado na ng 18 senador na sumusuporta sa kanyang Senate presidency o sa kanyang pananatili bilang Senate President. Git ni Escudero, hindi naman ipipresenta ang resolution pagdating sa paghahalal ng Senate President, sa halip idadaan ito sa botohan. Inamin ni Escudero na umaasa sila na meron na siyang supermajority na sumusuporta para sa pananatili niya bilang Senate President. Sa plenaryo din anya may isa sa pinala ang distribution ng committee chairmanship. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. BIR nalampasan ang target collection sa unang kalahati ng taong 2025. Ang detalye mula kay Patrol 30 Jelly Mendez. Nalampasan ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang target collection ng buwis para sa unang kalahati ng taong 2025. Patunay ito na nasa tamang landas ang ahensya sa gitna ng trimmed full-year goal at nag-udyok ng mas mabagal kaysa sa inaasahang paglago ng ekonomiya. Ipinagmalaki ni BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. ang magandang takbo ng ahensya sa unang semester matapos maabot ng BIR ang 1.5 trillion pesos na target o target collection para sa unang kalahati ng taon. Mas mataas niya ito kaysa sa target para sa unang kalahati ng taon, bunga ng patuloy na pagsusumikap ng BIR na palakasin ang pagsunod sa buwis at palawakin ang mga saklaw ng mga nagbabayad ng buwis. Nabatid na ang performance ng BIR sa unang kalahati ng taon ay kasabay ng pagbabago ng Development Budget Coordination Committee sa fiscal program para sa 2025, dulot na rin ng pinabagal na pananaw sa ekonomiya. Nangako naman si Lumagi na magpapatuloy ang mga reforma, programa at proyekto at mas pagbubutihin pa ng BIR ang kanilang tungkulin tungo sa tagumpay at paglago ng ekonomiya ng bansa. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa impinang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama,
naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At yan ang mga tamang balita sa oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ News Digital Channels, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News App at DWIZ News website. Ako po si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Oras-oras nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng NGCP. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Oh! Karambola, karambola, tuwing umaga. Balik tayo, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Sama natin, Jonathan De La Cruz. Ako si Conrad Banal. Good morning ulit sa inyong lahat. Well, we wish the President well dito sa kanyang pagbisita sa Amerika. Ayan. We understand na yung first working day niya, nakausap niya yung mga semicon and healthcare providers. Yun yung mga kursunada na pumunta sa Pilipinas at magbuhos po ng investments. Yeah. So, maganda yung face-to-face. Yes. Makakausap mo yung presidente mismo. Baka sakaling ganahan na talaga. Ng totoo. Ayusin lang. Kasi kung DTI lang, di sila ginaganahan eh. Kasi walang katorya-torya yung DTI. Hindi. Tsaka hindi lang yun, paring Conrad. Yung mga, yung naging experience kasi ng iba, na nakakausap nila si presidente, pagdating sa implementation dito sa mga, at the level of the cabinet or other agencies, problema. Hindi na-implement. Ngayon, bakit kailangan natin ng foreign direct investment, FDI? Malaki yan. Importante. Kung bakit pinag-aaksayan ng panahon ni BBM yan. Paliwanag ko lang sandali. Yes. No? Yung yung foreign investment po, by definition, ang isang bayan kamukha ng Pilipinas na developing country ay kulang sa kapital. Kailangan natin yung kapital from abroad, dalhin dito, and therefore magkaroon po ng mga factories, everything, services, para umunlad ang economy. Yan ang number one dahilan ng foreign direct investments. Pero meron po side benefit yan. Kasi pag pumapasok dito, yung foreign money, yan po yung, kumbaga, pangtakip natin doon sa ating tinatawag na balance of payments deficit. Sa ngayon, kulang na kulang ating kinikitang dollars, remittances, exports, tourism, kulang na kulang yan para mapunuan po o para bayaran yung ating mga importation, lahat, interest payments, debt payments. Ang isang malaking bagay po sana dyan, pag pumasok ng malakihan yung foreign direct investments. Bilyon-bilyon. Daang bilyon. Kasi 200, ano ba yung sinasabi ko? 100, yung pumasok sa ASEAN. Yes. Yung figure na nakalimutan ko na talaga. Pero napakalaki po. Ang pumasok sa ASEAN, ilan lang napunta sa atin? 8 billion. Daang bilyon, 200 something billion ang pumasok na foreign direct investment sa ating region. Pero ang napunta lang sa Pilipinas doon ay parang mahigit lang 8 billion, wala pang 9 billion dollars. Okay? So, eto, nagsalita na naman ang BSP na alarm daw po, may alarm bells. Kasi umabot sa almost 6 billion US dollars ang ating deficit ng international payments. Noong from January, first 6 months,
6 billion? Dollars. Yun ang kailangan natin. Habulin. Yes. Yung pong deficit na yun, nakwenta na lahat. Tourism, lahat. So, yan na yung deficit. Remittances. Paano natin mapupunuan yun, parin Jonat? Yun. And tourism natin, we have a small town mayor for tourism secretary. Anong maasahan mo dyan? Di ba? Kaya yung tourism natin, napakatumal. Tapos meron pang inaano nila, nagagalit sila sa China kasi sama daw nung advisory tungkol sa tourism. So galit na galit sila. Yung travel advisory daw po, sabi ng DFA ng China, ay inaccurate. By the way, Baricon, we're talking about China. Mabuti at nagkaroon na yata ng linaw tungkol dun sa, actually, ang pagtungkol dun sa pagbibigay ng visa. Ng Philippine visa. To Chinese nationals. To Chinese nationals. Kasi dati, napaka gulo ng pagbibigay niyan dahil hino-hold yan ng mga consulate at saka ng DFA. 100 visas a day. Controlled. Controlled ang kanilang nilalabas. Meron parang for some reason ginagamit nila yung so-called meron tayong war of words with China para mag-control. Hindi naman dapat ganon kasi maraming gusto pumunta dito na Chinese either tourists or investors nahihirapan silang kumuha ng visa. Ngayon medyo luluwang kasi nagkaroon na ng agreement na hindi na. Okay. Yung dyan, BI pa rin. Because it is really the Bureau of Immigration that handles these things. Yung Chinese embassy po kasi sa Manila, alam naman natin, lagi nating may mga sagutan dyan. Sagutan yan, it's normal. Yung Chinese embassy, nag-issue sila ng warning sa kanilang citizens sa pagbiyahe-biyahe daw po sa Pilipinas. Mag-iingat kayo dahil unstable ang public security. Well, kaya nila sinabi yan. Kasi ang dami nahuhuli rito Chinese na involved sa crime. As a matter of fact, ang gumagawa... Hindi basta kahit sino lang na Chinese sinuhuli. Hindi Kaya yun ang sinasabi ng ating gobyerno. Hindi. Kaya natin na hinuhuli ang mga yan. Parang pinalalabas kasi ng Chinese embassy na may discrimination. Hindi. Ang gumagawa ng krimen ay mga Chinese nationals. Iyon na nga, kaya hinuhuli. Binabanatan nila yung kanilang kapwa Chinese. Yun ang nangyayari dyan. Ang nagkrimen... So, sabi po ng Chinese embassy, they're facing harassment. Hindi pag-ordinaryong citizens. Ito nga dati, di ba nagkaroon ng issue, ang daming Chinese students sa Cagayan Valley? Yes. Kung talagang totoo may harassment, bakit wala na. Dito? Wala na yung mga yun. Siyempre yung Chinese embassy. Gagawa ng ganyan. Ganun magsalita. Dahil meron sila... war of words nga Ano? War of words. World war? World war. Ganun din ang PNP. Nagsalita rin. Siyempre. Yung Ministry of Education kasi ng China, because of unstable security in the Philippines, sabi po ni Torres, walang basis yan. Ni Torre. Walang basis yan pinagsasabi mo. Ang daming ang Chinese students dito Yes. Oo. Tapos ganyan kayo magsalita. Ngayon pala, luluwagan na yung Luluwagan. Yung pagbibigay na, hindi na 100 visas a day. Ayun. Kung halimbawa... Sino ba may pakanano 100 visas? Yung yung DFA. Dahil sabi ng consulate. Alam mo naman itong mga ito. Gumagawa ng sarili nilang diskarte. Kasi dati, alam mo, sinasabi ng China, and this is ongoing, Vietnam, Indonesia, Singapore, sabi ng China, ilan ang kailangan ninyong tourist, papalabasin namin yan. Alam niyo po, yung mga report ng crime dito sa atin, it's not out of the ordinary. Yes. Kahit saan kayo magpunta, meron mga krimen na nangyayari. New York nga sa Italy nga, kawawa mga tourist doon. Lalo na sa Rome. Nakakatakot pag turista ka, ihahassle ka talaga. May kaibigan nga ako, mag-asawa, nakatira sila sa hotel. Sinabihan sila ng tourist guide, huwag kayo lalabas. Sabi nila, bakit kami nagturista rito? Hindi kami lalabas. So lumabas sila.
ay hinahasel sila. Tumakbo sila, pare. Tumakbo, nadapa pa nga yung kaibigan ko, yung misis. Nadapa pa para makarating doon sa hotel. Yung pala, hassle ka, kikikilang ka. Ganon. Yan ba? Dapat yun, di ba? Protektado ng pulis yun. It's not out of the ordinary kung ano yung crime na nangyayari. Hindi tayo, involving tourists. Hindi tayo lang, hindi. Recently, meron daw nawala ng jewelry diyan sa airport. At pagkatapos, nagagalit siya, bakit hindi raw dinala sa lost and found? Aba, stupid ka eh. Ba't mo winala yung iyong jewelry box? Pagkatapos magagalit ka, hindi nilagay sa lost and found. Hindi ba? Kung ngayon, mag-iimbestiga raw ang Department of Transportation kung bakit hindi sinurrender sa lost and found. Pero nahanap pa rin nila. Kumbaga, nagrereklamo tong turista na to na nawala yung kanyang jewelry, pouch or box or whatever, at hindi inilagay sa lost and found. Yung pala, yung pala na ano Anong lang klaseng attitude yun? Yung pala, naiwaglit lang niya. Yung pala, nahanap din naman pala. Nahanap din. Naibalik din sa kanya. Naibalik din sa kanya. Bakit daw hindi nilagay sa lost and found? Kasi naghanap siya sa lost and found. Hindi. Hinanap nga doon sa bagahe mo eh. Hindi. Kasalanan ba namin yung tanga ka na winala mo yung yung pala, naiwaglit mo lang. Ay my God. Okay. Ito po, may nagsasalita itong NAPOLCOM. National Police Commission. Vice Chair Kalinisan. Yes. Rafael Kalinisan. May dalawa daw pong grupo na inaareglo yung kaso ng mga pulis. Diyan sa missing sa Bungyanos. Yan. May dalawa. Alam na, identified na kayo. Sinusubukan tayong ayusin. Yun po ang words niya. Ano ibig sabihin na ayusin? Pakiusapan. Ay, pakiusap lang pala yun. Parang ICCP at saka GSIS. Yung una raw, isang bossing ng sabong. Yan. At sinusubukan daw po niya yung kanyang mga polis na dipahan. Yung pangalawa daw po ay grupo ng local government executive. Ayan. Na gusto raw pong linisin yung kanyang pangalan para maayos daw yung kaso. Nakasuhan ba yung local executive? Hindi naman Hindi. Wala pa. Person of interest. Yung mga artista. Mga persons of interest. Yung mga media. Persons of interest. Nasa Kongreso. Person of interest. Ayan. Hindi naman sinasabi ni Vice Chair, na yung mga yun ang umaayos. Dalawa pa lang. Hindi niya sinasabing yun, mga yun. Basta sinasabi niya, may mga nais dumipa sa amin. Ano ba yung sabihin ng dumidipa? Yan, didipa. Parang kumbaga, aakuin mo lahat. Ayun. Pero sabi niya po, hindi raw papayag na magpaareglo. Bakit malaki ba ang papel ng NAPOLCOM dito? Pulis Yung mga pulis. Hindi yung sa kaso mismo ng murder. Doon sa mga pulis yan, sila. Yung mga pulis na involved. Na maaring yun ang tumira. Na maaring yun ang mga tumira at cover up. Ngayon, nagko-cover up. Yung mga iba, yung karir na nila iniisip yan. Boss, tumulong. Naman ako. Boss, tumulong ako sa inyo Ngayon, apektado na ako. Malapit na ako maging... Kung di ko ba naman loko, ba't ka sumali dyan? Pag-utusan nyo ako yun. Malapit na akong dapat maging general biglang ito na tayo. Ayan. Patay. Didisiplinahin ka ngayon ng NAPOLCOM. Ayan. Pwede ka ma-dismiss. Ayan. Yan ang issue dyan. Ngayon po, yan namang krimen ng smuggling. Ang Bureau of Customs ay kapag daw pa kayo ay may customs accreditation as an importer, valid for 3 years na yan. Hindi lang 1 year. Sarap pare? Ha?
Ganun ba? Para daw po maging to minimize opportunities for corruption. Every 3 years na lang ang renewal ng import accreditation. Bakit ba kailangan may accreditation pa, Parin Jonathan? Hindi, kasi dyan sa customs kasi, pag ikaw ay broker or somebody or nagano ka sa import, dapat naman malaman, meron ka ba talaga Accredited opisina? Ikaw ba talaga ay meron capabilities? Kasama ba to yung know your customer? Yes, kasama yun. Kasi kung ikaw ay regular na importer at alam ng customs, factory ka, regular yung ini-import mo. Medyo madali lang. Madali ka na. Para nasa green lane ka. Yun yung purpose ng accreditation. Kasama doon. Kung ka lang. Kung ikaw ay isang table ka lang dyan sa Santa Mesa, ay hindi ka naman pwede doon. Hindi ba? Ano ka? Sir, Hindi, ito, pare, mag-import ikaw ako naman. ng 1,000. Facilitator lang yun eh. Kaya isa lang. Mag-import ako ng 1,000 metric tons ng mackerel kasi gagamitin ko ito. Ayan! Para sa, i-process ko po ito, gagawin nating sardina o whatever. At saka maganda rito, may discount ka. Kasi isa ngayon po, every year, 2,000 ang bayad mo for the accreditation. Oo. Mula ngayon, 5,000 na lang for 3 years. Dito Nakatipid ka pa 1,000. Ayan. Ayusin mo sarili mo. Yan, ang ibig sabihin yan. Pero magiging strict daw ang Accreditation. screening. Ayan. Dapat lang. Ganun ba? Oo. Dahil marami smuggling? Isipin mo yon, isang table ka nakakapag-ayos ka ng 10,000 metric tons. Pero hindi po yun, ang may sala ron ay customs. Yung sinasabi ni Parin Jonat, ang may sala doon ay yung nag-i-issue na government agency. Walang iba kundi Department of Agriculture. Kasi hindi ka pwede mag-import ng agricultural product nang somehow, one way or another, na may pahintulot ng Department of Agriculture. Okay? Yan po yung tinatawag na yung phytosanitary, yung mga ganyan. May mga ganyan requirement yan, papeles yun. Yan yung mga nare-recycle na papeles. Okay? Yung magpapadala sa'yo, mag-ship doon sa abroad, hindi niya ipadadala kapag hindi niya nakikita yung papeles na yun. So, dapat sa DA galing yun. Okay. Pagdating sa customs, ganito yung stand ng customs. Parang na lang kami dyan ministerial. Meron na May permit na Hindi po ministerial yan. Kasi kailangan magbayad ng at least ng 12% VAT. Custom, Mga yan. So, hindi yung palusot na ministerial kami kasi pinayagan na ng DA, hindi Hindi. Nasa sa inyo rin po yung kaya sinasabing smuggling. Kasi nakakalusot sa customs. Okay? Kasi kaya mag-accredit kayo ngayon. Ayan. Kung ikaw regular na buyer ng steel products, ayan, baka mayroon kang isa pa yan. Ako. Mga ganon. Bukod doon sa VAT and duties, paano yung standard, yung quality nung ini-import nyo? Yan po naman nasa Bureau of Product Standards. Yan, sa DTI yan. Yan yung lumulusot naman dyan, yung mga steel smugglers. Yeah. So, darating yung shipment ng bakal, lalo na rebar. Tapos magpapadala sila ng ilang piraso, sample sa Bureau of Standards. Tapos papayagan, based on that sample, papayagan ng Bureau of Standards, yung shipment na 10 barko, parang gano'n. This lot is okay. Ito na nakita na namin yung sample mo Okay. Hindi na nag-isip itong Bureau, itong bobong Bureau of Standards na to. Na yung pinadala sa kanila, siyempre, yun ang pinakamaayos. Ayos yun. Pero nakikita po ang PC, Philippine Institute of Steel, Iron and Steel Industries, PC ang tawag dyan, nakikita nila yung substandard steel sa market. Paano yun? Di ibig sabihin nakakalusot sa customs, nakakalusot sa Bureau of Standards. So may press release din yung sinasabi mo, yung ibigay daw yung smuggled na mackerel. Ibigay daw sa DA. Turnover. Yung frozen mackerel. Yes.
Kasi daw, pumasa naman daw yan ang safety. So ano kayang gagawin nila doon sa Mackerel? Baka i-bid out. Sana, kung i-bid out yan. Yung mga nag-smuggle, sila rin ang magbibid. Sila rin naman nanalo ng bidding. Doon. Auction. Kung ibigay na lang sa mahihirap, di pwede? Kung ibigay nyo na lang, ipaprocess ninyo yan at yan ang iano nyo para dito mga typhoon victims, baka may mangyari pa. Ayun. Pero lulutuin pa. Hindi, process lang. Lalagay sa Ayan na. Luto na. Luto na. O i-donate nyo sa Red Cross. Baka may paraan sila para lutuin yan. Kailangan na raw po i-dispose yung bigas ng NFA. Di yan, bigay nyo na rin. Pero hindi kailangan nilang bawiin daw yung puhunan Yung na NFA po, meron daw silang 25,000 metric tons na kailangan na nilang i-dispose. Di yung 20 pesos sa LGU. Wala nga pumapatil ng LGU Iano nyo 20 pesos. Kasi yung subsidy noon, LGU ang sasagot. So ayaw ng mga LGU. Kung sagot na national government, kukunin namin yan. Hindi naman sasagutin ng national government. Galing nga po yan sa special funds ng gobyerno, ng presidente. Kumbaga, ganyan yung mga klaseng program nitong si Dar Jr. Walang walang ka-silbi-silbi. Okay. Pagbili nyo na lang sa mga Kung ready sa ulan tong si Maayos? Ayos, ulan na. Parang pare, Coast Guard. Naku, hindi Tingin. Ang get up nito, get up ng Coast Guard ngayon Wala lang rubber boat. Wala lang rubber boat to. Oo, tsaka yung mga lubid-lubid na pangligtas. Okay. Sa ngala po ni Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Ngayon, andito na siya. Ang Get Up Rescuer. Yan. Need si Daryl Justin sa Ronda, Pilipinas.